So dati last video, nagpa-install tayo dito ng on-grid setup na solar natin. Pero ngayon, mas maganda na dahil sa nagdagdag ako ng budget at medyo masakit sa bulsa. At ang total expenses natin lalong lumaki. Pero ang kagandahan, hybrid na tayo mga pare. Dahil dito sa hybrid, makakatipid na tayo dito ng kuryente pag brown out. Kasi actually guys, lagi nagba-brown out. Nung bagyong Christine, ilang beses dito nag-brown out. Dahilan kung bakit hindi tayo dito masyado maka-edit. Kaya naman naisipan ko na parang mas maganda pala dito yung hybrid. Mahigit isang linggo, mahigit pa lang namin ginagamit dito yung on-grid. Naisipan ko mag-upgrade agad. Medyo waste of money guys, pero talagang kailangan talaga namin Na yung dati nating setup na ganito, on-grid lang siya. Kumbaga pag walang kuryente, mawawalan ka rin dito ng kuryente. Makakatipid ka lang talaga dito ng kuryente during daytime. Ay pinapalitan natin at naging ganito na ang kanyang setup. Napakalinis. Mas maganda kasi namomonitor namin dahil sa may application nito. At nakikita namin dito yung harvest niya. Nakikita rin namin yung consume dito sa bahay, kung ilang kilowatts ang kinoconsume namin. Ngayon nagdagdag na rin kami dito ng battery, pero 100 amp hour lang. Eksakto lang ito sa amin. Para nang sa ganoon na hindi tayo dito magkaroon ng brownout. Huwag lang sa gabi, kasi may limit kasi yan Medyo mahirap kung i-explain ko pa guys. Pero nakapag-decide kami from on-grid, i-hybrid na namin ito. Kaya mas malaki na naman investment natin. Currently, ito yung setup natin dito on-grid. Sa ngayon, nakaka-harvest siya dito ng 200. Ayun, tumataas. So ngayon mamaya magdadagdag tayo dito, papalitan natin yung on-grid natin, gagawin nating hybrid para pag may power outage o nawala ng kuryente, may kuryente pa rin tayo. Ngayon, kaso nga lang ang problema, medyo mas mahal na dito yung upgrade natin. Parang papatak na siya dito ng 350,000. Lahat-lahat plus na yung taas. Pag napalitan natin hybrid ito mamaya kasi magdadagdag tayo, papalitan natin ito kasi nung mga lately nawawalan ng kuryente dito. Tapos wala rin kaming kuryente kasi on-grid lang ito. Kaya papalitan natin ng hybrid itong inverter, which is bagong-bago pa. Tapos papalitan natin agad. Mag-upgrade tayo dito. Kaya medyo matagal-tagal yung return of investment natin dito Kasi kung 350,000 yung ginastos natin dito, ibig sabihin ang return of investment natin nasa 5.5 years. Grabe, sobrang tagal. So abangan natin yung mag-install mamaya. Pagkatapos sa ilang minuto ay dumating na rin sila dito. Dala-dala dito yung mga i-upgrade natin dito. Sila lang din yung nag-install noong nakaraan. Pero ibang buyer dito guys Ito na nga yung gagamitin natin dito na hybrid inverter, itong DE. At syempre ito rin yung baterya na gagamitin natin. Napakalaki pala. Syempre guys, LiFePO4 na dito yung gagamitin natin. Para nang sa ganun 80% dito ang ma-discharge natin. Sinimulan na nga nila dito mag-install pero hindi ko na video yung iba. Actually, inaabot na nga sila dito ng gabi bago matapos dito yung installation nila. Sa part na ito ay naglilinis na lang sila dito at nagko-cover kaya almost done na talaga itong project natin dito na hybrid setup. At noong mga nakarang video napapansin natin dito dahil sa malapit tayo sa kalsada, naririnig din yung mga tricycle dito na dumadaan. Kaya naman ang naisipan natin dito ay gamitin ito. Which is gagamit tayo nito. Titignan natin na hopefully mabawasan yung mga ingay. Kasi itong feature na ito may built-in ito na pwede natin ditong ma-noise cancellation. So nandito tayo sa ating setup ngayon at right now we are using the Maono PD100X. This microphone actually powers up to 50% more sound, no? So nagra-run siya dito ng mga 24 beat or 48 kHz. Tapos actually itong mic na ito guys, dito siya kumukuha dito ng power. Kung magsasalita tayo na parang ganyan, maiipan na dito yung orientation ng sound natin. Kaya dapat pag nagsasalita ka as in tutok siya. So ngayon wala tayo ditong any effects na nakalagay. At meron nga pala rin tayo ditong kasama na gagamitin, which is ang Maono G1 Neo. Na which is ito po siya. So ito nga palang microphone na ito guys, dito pa lang pwede siya ditong i-power ng via USB or pwede rin dito gumamit ka dito ng phantom power, which is meron tayo ditong Maono G1 Neo. So makikita nyo kung paano natin gagamitin ito at actually napakaganda nito. So sa microphone natin dito ay meron siya ditong function na mayroon siya ditong actually RGB. Pero yung RGB niya ay mag-activate lang dito kapag naka USB siya o nakasalpak yung mic mo mismo sa computer via USB kasi pwede kasi itong gamitin na USB at the same time pwede rin itong XLR. Meron siya ditong mic gain at the same time dual purpose dito yung kanyang mic gain. Kapag ito sinalpak mo via USB pwede mag-activate itong mic gain niya at yung kanyang mute button. At the same time, meron din itong monitoring for your headset. Ito nga palang Maono G1 Neo. So para ma-power mo siya dito, meron nga pala dito sa likod niya. Ito yung long press. Kailangan mo lang i-long press yan hanggang sa mag-on dito. Tapos ngayon, kailangan mo rin dito lagyan siya dito ng power, which is ito yung cable na yan. Tapos para ma-connect mo naman siya sa computer or any devices, dito naman siya Type-C din para ma-monitor mo.
Meron din siya ditong out para sa mga speaker. At ito naman yung nilagay natin ditong in para sa mga headset para ma-monitor natin. At syempre yung kanyang XLR. So ito yung mic gain natin dito para mapalakasan yung volume natin. Tapos ito naman yung 48 volts niya. Meron din siya ditong mute. Tapos pwede mong i-connect itong mismong unit sa cellphone mo. Tapos magpa-play ka dito ng music. For example, itong music na to. Yun. Syempre guys, meron din itong reverb. Ito, bagay ito sa mga nagkakaraoke, yung mga kumakanta-kanta dyan. Ngayon, meron din ditong headphone. Ito, yung monitoring natin dito. Hindi nyo na makikita ito, pero sa akin mag-e-effect ito. Pwede mo kasi ditong i-click itong button na to para ma-monitor mo dito yung mga sinasabi mo. Ito naman guys, voice changer. Ito yung maganda dito guys, itong voice changer niya. For example, pag click natin dito, mag-iiba dito yung boses ko. Ayan na nga! Mga pre! What's up sa inyo? Actually, pwede natin ditong i-click ulit. Iyon, eto. Mail naman, mas pulido. Meron pa Isa, ito ang kagandahan dito, pare. Yun o, nag-iiba talaga yung boses natin eh. At ito naman isa. Robot, this is Optimus Prime at lulusubin natin dito ang Earth. Siyempre kapag dinlik naman ulit natin dito, babalik tayo sa normal. Tapos ito naman guys, dito na nagkakatalo, etong noise reducer. Siyempre guys, kapag kinlik natin dito yung noise reducer, matatanggal yung mga ibang backgrounds. Buong buo dito yung boses natin dito at wala tayo dito masyadong naririnig dito. Kapag kinlik natin dito yung sidechain, parang radio, para ka ditong nagdi-DJ. Ito naman guys, RGB lang ito. Pwede natin i-off dito, mawawala dito yung mga kulay-kulay niya. May mga sound effects kung gustong ilagay dito. Ito, tumatawa. Para pag kinlik mo dito, tumatawa. Yun lang. So nga pala guys, sa mga gustong bumili nitong product na ito, mag-iwan tayo dito ng link in the description para nang sa ganun makabili na rin kayo. Ito yung dahilan kung bakit kami nagpa-solar. Kung hindi nyo pa napanood yung video natin, ang dahilan kung bakit kami dito nagpa-solar, sobrang laki kasi dito ng ating electric bills. At talagang masakit talaga sa bulsa. Kaya naman naisipan namin dito magpa-solar. Nagpa-install tayo dito sa bubong. At eto nga, 12 panels dito yung install nila dito. Ang ginamit nila dito ay Canadian Solar na meron ditong 555 watts. At syempre, gumamit na rin tayo dito na 6 inverter. 6 kilowatts na ng inverter guys. Kasi ang total panels natin dito ay nasa 6.6. Pero guys, may mga losses pa kasi yan. May mga losses sa ginamit na wire. Depende rin sa harvest yan. So kapag nag-pick kasi yung sa akin ang estimated natin dito, ha-harvest siya dito ng mga 5.5 kilowatts. Meron kasi kami ditong pressure tank dito sa baba. Ibig sabihin, kumukuha lang kami dito ng tubig dito sa mismong pinakababa, underground. Makakatipid nga naman kami doon. Ang problema guys, medyo malakas sa kuryente yon. At the same time, kaya kami nagpalagay noon kasi wala pa kami ditong metro ng tubig. Ngayon, meron na kaming metro ng tubig. Ang problema lang doon sa metro ng tubig namin, medyo mahina. Okay naman, pero nung last kasi na buwan, nakaisang buwan na kami dito, pero 5 cubic meters pa lang dito yung nagagamit namin. Kasi talagang medyo mahina talaga yung tulo niya. Kaya sa totoo lang, ito pa rin talaga yung ginagamit namin dito. At actually, sobrang init dito sa lugar namin. Actually, sobrang init talaga. Napapasok na nga ako, nangitim na nga ako eh. Para akong barbecue dito na marinate. Kasi talagang medyo mahabdi sa balat yung init niya. Pag nabilad ka sa araw, pero dito sa bahay kasi parang malagkit eh. Parang gusto mong maligo, yun yung point eh. Kaso nga lang guys, nalugi na tayo doon sa inverter kasi binili natin dito yung on-grid inverter. Tapos ngayon nag-hybrid na naman tayo. Sayang, kaya medyo mas magastos ito. Kasi actually guys, i-reveal na natin yung presyo. Umabot lamang dito ng chang dun. Actually, sobrang laki. Hindi ko na ilalagay yung iba dito kasi actually guys, itong budget na ito, kinuha ko pa talaga sa bulsa ko dito at talagang reserve money talaga namin siya. Pero kasi ina-after ko na lang dito, mabawasan dito yung kuryente natin at may kuryente tayo tuwing may bagyo. Yan, kasi lagi dito nagba-brown out. Kasi dito kasi sa lugar namin marami talaga mga puno. Sobrang sipag naman ng mga lineman natin dito mag-clearing operation. Kaya naman pinapatay nila dito yung breaker. Kaya yun, walang kuryente dito. Ganun sila kasipag, nagka-clearing operation talaga sila dito. Simula nung nag-hybrid kami, mas maganda talaga. Mas nakakahinga ako ng maluwag. Hindi ko na iniisip na magba-brown out. Na yung isa pang kagandahan dito, may battery kasi siya. So ibig sabihin yung battery niya, i-consume niya muna yan sa gabi. Alternate sila dito. Kumbaga, kukuha siya ng konting power ng battery, kukuha rin ng konting power dito sa grid. Meron tayo ditong application na ipapakita ko sa inyo na ito, currently, ito yung tumatakbo dito sa load natin. Itong application na to, kung papasinin niyo dito sa app na ito, makikita natin na halos wala na talaga kami kinoconsume dito sa provider namin. Wala. Ito kasi yung provider namin, which is yung kahit anong electric company dito, pwede. Ito naman yung na-generate ng solar namin. Kung bakit ganito lang, kasi wala pa kaming net metering. Pero pag may net metering na kami, isasagan niya yan. Malamang mag-harvest yan ng mga 5.5 kilowatts
kapag tirik yung araw. Siguro mas more than pa siguro doon. Kasi ang nakalagay sa setup natin is 6.6 kilowatts. Pero syempre hindi talaga yun yung masusunod kasi may mga losses pa. Yung mga size na mga cables na ginamit mo, yung mga wires na ginamit mo. May mga ganun pa kasi guys eh. Kaya siguro mga 5.5 lang yung makukuha natin sa 6.6. May computation kasi yan pero hindi na ako nag-compute. Estimated na lang ito. So ibig sabihin kung mas malaki dito yung baterya mo, mas makakatipid ka pa ng kaunti. Lalo na pag night time kasi i-drain niya muna yung battery mo. Tapos sa kanya ulit i-charge kapag umaga na. Kaya yung kagandahan dito. So ibig sabihin nito, may tendency na mabawasan pa rin dito yung electric bills mo tuwing gabi. Depende pa rin sa paggamit mo yan guys. Pero syempre kahit may solar na tayo, nagtitipid pa rin kami tuwing gabi. Kasi wala pa kami net metering eh. Sa araw talagang sagad muna eh. Actually hindi naman masyadong sagad kasi kanina napansin ko, nag-peak lang kami ng 2 kilowatt, 2,000 watts. Yan, ganun na yung peak namin kasi umandar yung pressure tank, naka-aircon pa tayo dito, naka-on yung PC natin dito, may mga electric fan, may mga ilaw, may rice cooker, mga ganun. Kaya masasabi ko talaga guys, kung gusto nyo dito magpa-solar, medyo mura yung on-grid. Less maintenance pa kasi wala ka ng maintenance sa battery. At ang kagandahan pa dito sa hybrid, pwede pa kami dito magdagdag ng battery, siguro mga 200 amp hour. Kung bakit ganito muna yung content natin dito guys, kasi syempre nabibisi tayo. Babalik din tayo sa gaming natin. Gusto ko lang kasing i-share sa inyo yung experience namin dito na road to zero bill na talaga kami dito. Lalo na pag may net metering. Kung bakit napakalaki guys, kasi nga nag-on grid muna tayo. Tapos nung naisip ko after a week, sabi ko parang hindi natin masulit yung solar natin Kaya naman nag-upgrade kami, boom! Kaya mas malaki na naman dito. Mas malaki na naman dito yung expenses natin dito, lalong dumadagdag ng dumadagdag. Kaya namin naisipan kasi nga yung brownout guys, sayang. Hindi natin masusulit yung solar, sayang din. Kaya ito guys, bago kayo magpa-solar, mag-isip muna kayo dito kung ano mas maganda sa inyo. On-grid ba o hybrid? Tignan nyo nangyari sa amin. Huwag nyo gagawin ito Huwag kayo mag-on-grid, tapos bigla kayong hybrid. Ilang days lang. Sulitin nyo muna kung talagang on-grid lang yung kaya ninyo. I mean, kaya ng load ninyo. Kung okay sa lugar ninyo na on-grid, makakatipid kayo ng araw. Kung wala naman kayong gagawin sa gabi, kasi sa akin kasi nagko-consume pa rin kami. Minsan nag-aircon kami ng gabi, kaya medyo magastos pa rin. Kaya kailangan talaga ng net metering din doon sa on-grid. Actually, ang daming nag-on-grid na naka-net metering na marami din na nakaka-zero bill na hanggang ngayon. Kasi hindi naman madalas sa kanila yung brownout, kaya hindi masyadong issue. Sa amin, medyo issue sa amin yung brownout, kaya naman naisipan ko ditong mag-hybrid talaga, rekta. From on-grid to rumekta sa hybrid talaga. Ganun kalaki dito yung gastos natin. Pero kung ako sa inyo guys, pag-isipan nyo muna, check nyo muna yung lugar ninyo kung lagi ba nag-brownout o kailangan nyo ba talaga dito mag-hybrid. Kasi medyo mas mataas yung presyo niya. Iba talaga. Baka magaya kayo sa experience ko Kung kaya naman, kung daytime lang naman, tapos gusto niyo lang makatipid sa daytime ng kuryente, pwede na yung on-grid as long as may araw. Pero kung sa nighttime, medyo magastos pa rin kayo, ipa-net metering nyo na lang yung on-grid ninyo. Mas maganda. Marami dito naka-net metering na on-grid lang yung setup nila dito, tapos na zero bill talaga sa kuryente. Tapos yung atin kasi hybrid, kailangan talaga natin ng baterya para nang sa ganon, meron pa rin tayo ditong kuryente. Hindi na tayo brown out. Masasabi natin ngayon, for now, masasabi ko ngayon na wala na talaga tayo ditong brown out. Yun, proud to say na wala na tayo ditong brownout. Sana mabawi natin investment natin. Kung paano natin mabawi, for example na lang, di ba nagbabayad ka dito ng electric bills? For example, kami, ang bayad namin sa electric bills, 5,000 a month. Kung 5,000 a month dito yung electric bills na binabayaran mo, tapos zero bill ka naman, yung 5,000 itatabi mo pa rin yan. Itatabi mo lang itatabi hanggang sa maipon. Pag naipon na yan, mapupunta na doon sa pinambili mo dito ng solar at yung mga equipments na ginamit. So doon gumagana dito yung return of investment mga pare. So sa amin, sa computation ko, makaka-return of investment kami, masasabi ko totally basta wala na masisira sa system natin So baka mga 6 years. Yun yung return of investment namin. Matagal pero sa tingin ko magiging sulit naman Hindi na kami masyadong maiinitan. Gawa ng araw kasi actually mainit talaga dito sa lugar namin. Isa sa mga maiinit na lugar dito sa Pilipinas. So yun lang guys. So kindly comment na lang below kung may mga tanong kayo dito na pwede nating sagutin.